Naging tensyonado ang lahat sa mansyon sa pagbubukas ng linggo dahil sinalubong agad ang mga content creators ng kauna-unahang bottom reveal ng Season 8. Sino ang mga napabilang sa bottom ngayong linggo? Pero bago yan, ito muna ang nangyari nung nakarang linggo sa The House of Collab Season 8. Previously on The House of Collab Season 8, love is in the air, top nations. Sparks are flying and tensions are rising. Nakita natin si Scarlett at si Mitch sa subuan ng pagkain. At syempre kay Julie and Christine in making the atmosphere in the mansion more intense than ever. Panibagong araw na naman sa loob ng mansyon. Ano kaya ang mga challenges na haharapin namin? Tara, samahan niyo ako. Panibagong araw, panibagong challenge na naman ang hinaharap ng ating mga content creators. Blindfold, get ready with me. May make-upan nyo yung isa't isa ng naka-blindfold kayo. I'ma get that to immunity. Nagkaroon ng Get Ready With Me Blindfold Challenge kung saan nagkaloka-loka ang mga face ng mga person. Ba! You like telling me how? Medyo kinakabahan ako kay Mitch kasi baka anong itsura niya after ng makeup challenge na yon. Para siya nakipag-kissing scene. Ay nako, pinakain ako ni Mitch ng lipstick. Oh my God! At nagmukhang Betty La Fea si Fred at lagpas-tagpas na naman ng makeup ni Pamela. Siyempre, di ako marunong mag-makeup. Di ako marunong mag-makeup talaga. Pero yung lipstick lang talaga hanggang dito eh. Ginawa niya akong Betty La Fea. Napakapangit! Napakapangit talaga pero ano kami ni Pamela eh. Ang close kami ni Pamela. Nung nandun pa ako sa Iloilo, sobrang simple lang ako. Kung ano lang ano sa akin, yun na lang. Parang kontento na ako. Nag-start ako ng content since 2016. Ginawa ko siyang stress reliever. Parang komportable ako sa ginagawa ko. Nag-boom lang ako kasi nung pandemic. Ginawa ko ng mga taga Bacolod ng memes. Doon yung sumabog yung pangalan ko. Dami na kakilala sa akin. Tinatawagan na akong vlogger, content creator, TikToker, YouTuber. Dito talaga ako komportable sa pagiging content creator. Naiirita lang ako na ginagamit ako. Kasi noon yung dati kung ginamit niya lang ako kasi ganun. Sobrang risky talaga to yung pagiging content creator eh. Kasi lahat ng binigay sa akin opportunity ng kuya ko, wala. Kasi hindi ko gusto masiperer, ganun, going abroad. Dati kong ex sabi niya sa akin, suportahan kita hanggang dulo. Pinagpalit ako ng ex ko sa Seaman din, ayun, 2023. Hindi ko sinabi sa ex ko nun na may income na ako sa Facebook. Nararamdaman ko talaga na may parang may secret affair. Yung talaga instinct, mga last week of November. Nakaramdam na ako doon. Dinagyang festival yun eh. Pinag-send sa akin fan. Pinag-send sa akin ng picture na nasa sa club, sa birthday. Yun, may kasama siyang iba. Nag-iita ako, yun na, sabi ko, tama talaga yung instinct ko. Nagkaroon din sila ng Identity Switch Challenge kung saan lumabas ang kanilang alter ego. Unang-una si Jero at Julie, Ansel and Ekang, Teach Marga and Scarlett na kabog, RJ and Zyra, Roy and Denise, Kate and Noe na feel naman talaga ang outfit, Lucas and Angel. At hindi magpapahuli si Bella at Fred na kahit tapos na ang challenge, hindi pa rin nagpapalit. I'm conservative.
Pero dahil sa identity switch sa behind the scenes, may namumuo kayang something kay Bella, Mikawa at Fred. Binigyan niya ako ng ang tawag yun, parang tube. Parang komportable ako sa kanya, parang peaceful yung peaceful. Pilipinang-Pilipina talaga yung kaya. Ayun. Fred po. Bakit? Nag-open po ako sa kanya tungkol sa mother ko po. Pag sa mga challenge din po, ganun po. And kino-comfort niya po ako. Kasi si Kate, crush ko si Kate eh. Kasi siya yung nagano sa akin dito eh. Eh, grabe talaga yung aura ni Kate. Aura ni Kate parang sobrang aggressive. Pero mabait si Kate. Sobrang mabait si Kate. Complicated, but it's fine. So, nag-live kami. Tapos, hanggang sasabi ko, para ma-continue mo yung journey mo, mag-The House of Collab ka. Nagkaroon kami ng kasunduan na magiging tandem kami. I just don't know, pagdating ng The House of Collab, meron na siyang Bella. Tagalog po. And that is, na-develop siguro, simula nung nag-out ako for 1 week. Before ko makausap si Fred, kinausap ko si Bella. Sabi ko, the moment na nakaharap yung camera sa inyo, asahan mong lagi akong i-eksena. Okay kami ni Bella eh. Wala naman kami alitan talaga. It's just that, hindi lang talaga tumupad sa usapan si Fred. Pero sa akin talaga, gusto ko talaga pang Pilipina talaga. Yun, si Bella. Hindi ko nga ma-explain yung na nararamdaman ko sa kanya. Pero kung kasama ko siya, parang tamang komportable talaga ako sa kanya. Komportable. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang pa-challenge dito sa The House of Collab Season 8. Nagkaroon ng secret task ang dalawang content creator at isa na doon si Zaira. Nung tinawag ko na Kuya Ryan ng patago, kinakabahan ako noon, sobra. Tapos pagkapasok ko sa room, si Sir JB nakita ko. Tapos biglang pinakitaan ako ni Kuya Ryan ng ganito. Hindi ko kaya magsinungaling eh. Pinaka di ko yung kayang gawin. Ang nahanap lang sa akin is 3 coin. Actually, yung isang coin nasa boots ko lang din. First day na binigay sa amin yung coin, gagawa ko Dear SB. Gumagawa ko ng Dear SB sa taas. So, ang nandun lang, si girl. Tapos, narinig ko si girl na gumaganon ng baso. So, sabi ko, I gets. Meron na ako na nahawak eh. So, alam ko na, pero hindi ako nagpahalata na ako yung isa. So, ang ginawa ko, dead mo lang, gumawa ng Dear SB. Tapos after nun, umalis ako. Ginawa ko yung mga pinagtaguan namin nung past season. Natatanggal kasi yun eh. Lalo kapag na-confirm na siya, may double tape yung una, may double tape din yung bed niya. Sino pa kaya ang isang content creator na tinutukoy ni Zaira? Yan at iba pang aabangan dito sa The House of Collab Season 8.